Bangag! Walang nakikitang maganda. Yan daw si VP Sara Duterte, mga kababayan. Ayon dito kay Claire Castro. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Eto daw si VP Inday, mga kababayan. Puro na lang daw batikos. Puro na lang daw reklamo. Puro panira sa ating the best president ever na si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon dito kay Claire Ring. Ang hindi daw nakikita ni VP Sara ay etong nakikita daw ng taong bayan na napakaganda na daw ng mga ginagawa nitong ating the best president na si Ngagba, mga kababayan. Pero okay nyo po ha. Pero okay nyo po. Pero bago po yan, mga kababayan ha, ito ang kinagalit ni Auntie Claire, mga kababayan. Itong naunang sinabi ni VP Inday. Si VP Sara na pipilitin siyang ipitin ng administrasyon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Nagpa-press con si VP Sara 2 beses kahapon, mga kababayan dito sa mga kababuyan ni BBM. May panibagong banat din ang bise kay PBBM matapos sabihin ng Pangulo na hindi siya madadawit sa iskandalo. Narito Hindi ako madadawit dahil ako ang bossing dyan. Ako nga ang nagtatag ng ICI na yan, tapos idadawit nyo ako. Ano kayo, siniswerte? Ganyan ang kaungguyan, mga kababayan ngayon. Joan Manalo. Confident si Vice President Sara Duterte na hindi siya may uugnay sa flood control scandal. Oo nga. Kaya nga, nag-move on, mga kababayan, si Erwin Tulfo. Sa Blue Ribbon, mga kababayan, sabi niya, move on na tayo sa flood control. Doon na tayo sa farm to market road. Hindi nila madadawit si VP Sara Duterte doon, mga kababayan Wala naman daw kasing hawak na kahit anong flood control project ang OVP. At pero si Rizal Tiveros, mga kababayan, nakakagulat. Saan damakmak na flood control? ang DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunoan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Jesus! Lord, bakit Jesus ang pangalan nito, Lord? Dapat, mga kababayan, ipagbawal na, mga kababayan, paggamit ng pangalan ng Diyos sa pangalan ng tao. Ito nagagamit, mga kababayan, sa demonyo. Jesus ang pangalan. Uy, Boying, umusok ka. Baka masunog ka sa pangalan mo, ha? Jesus ka pa naman. Sa DPWH, ang kaugnayan ni Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Discaya. Target nila ipakulong si Bongo, mga kababayan. Sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, I-railroad nila, mga kababayan. Ililink nila si Sara. Sa tingin ko, susubukan nila. Susubukan na nila. paabutin sa akin dahil sa Ikaw ang anak ni Digong at ikaw ang pambato sa 2028. kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo. The big three, mga kababayan. Yan ang punteriya ngayon ng mga bangag. Kasama ng mga dilawan, pinklawan at mga makakaliwa. Sa kabilang side. Inaasahan niya na rin daw na ituturo sila ng kanyang ama, si former President Rodrigo Duterte, sa investigasyon ng ICI. Nagkomento rin ng Papunta bise na nga sa dun. naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na Ay, naku, ang ngagba, mga kababayan. sa daloy ng investigasyon ng ICI. Panatag rin daw ang Pangulo na hindi Agardo Versosa. may uugnay ang Office of the President dito dahil wala raw siyang itinatago. Sagot ni VP Sara. Walang tinatago. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi Luto aabot na niluluto na nila, mga sa kababayan. Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan. Mayroon ng script, mga kababayan. Connected yan, mga kababayan, sa pagtalaga kay Boying na ombudsman. Ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Manyanyari. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Si Bangag lang, mga kababayan.
agad naman itong pinalaga ng palasyo. Ayan na, umpisa na mga kababayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si PBBM ang naging susi para maiwasan ang paggawa ng anomalya Nasa fantasy world pa ba itong mga animal na ito mga kababayan? Si BBM pa daw ang naging susi para maiwasan daw mga kababayan ang paggawa ng anomalya? Diyos ko Lord, na in the first place, siya nga ang pulot dulo niyan. Kung hindi na upo ang bangag na yan mga kababayan, hindi tayo nagkakaganito. Tatak Marcos diyang kurakutan mga kababayan. bansa. Hindi rin daw ito natatakot na magpaimbestiga. Isang Bakit? Sino magpapaimbestiga? Yung ICI mga kababayan na siya rin ang may gawa. Siya ang nagtatag ng ICI tapos what do you expect? Gagawa siya ng isang ahensya mga kababayan para i-prosecute siya? Kalokohan! Kaya nga mga kababayan, no? Panahon na mga kababayan, alam naman natin na tayong lahat mga kababayan, alam natin sa makatuwid 97% daw mga kababayan ng mga Pilipino naniniwala na matindi na ang kurakutan sa gobyerno. Ang right thing to do dito mga kababayan ha, iparating na 97% na ito ng Pilipino mga kababayan na BBM resign, step down, o kung ayaw niya mga kababayan, mag-leave ka muna habang iniimbestigahan itong kurakutan na nangyari under your watch. Command responsibility. Paano ka magpapaimbestiga mga kababayan kung ikaw mismo ay nakaupo dyan? Ikaw ang tuburan ng korupsyon dahil sa iyong pamumuno nangyari iyon. Step down na muna. Pansamantala lang muna. Mag-leave ka muna. And then, hayaan natin mga kababayan na mayroong for the meantime kukuha ng iyong posisyon. Kung ayaw mo si VP Sara, hindi si VP Sara. Supreme Court Justice sila, pero hindi yan, wala yan sa mga kababayan, sa konstitusyon. Sasabihin natin si Vice President, sasabihin naman nila, dahil gusto na iupo. Hindi. Iupo si Sara, step down ka muna BBM. Leave for 1 year. Anyway, andyan ang Vice President. And then mga kababayan, dyan na magtatag ng independent commission. Yung independent talaga. Na walang bias na mag-imbestiga mga kababayan. Para hindi talaga mare-railroad iyan. Ngayon magpapa-imbestiga ka tapos ang isip ng mga tao, sa isip ng mga tao mga kababayan, kasabwat siya. Paano ka magpapa-imbestiga Kaya na niyan? hindi raw ginawa ng nakaraang administrasyon. Magiging confident din daw ang isang tao kapag alam niya mismo na ang ginagawa niya ay para sa bayan at hindi Kabangagan yan eh. Confident siya mga kababayan. Confident siya dahil ang nag-iimbestiga sa kanya, puro mga tuta niya. Ang ombudsman siya ang nag-upo mga kababayan, Boying Rimulya. Pinilit pa nga, binend ang law para maupo. Ang ICI siya ang nagtatag. Sino ang hindi makag-confident niyan? tipan sarili lamang. Para sa agenda, Joan Manalo, Eto na. Ang parte mga kababayan na nagwala na si Claire Castro. Billionario News Channel. Yon. Makakausap po natin ngayon, diretso, si Palace Press Officer Welcome to the Dog Show. Ito na ang parte mga kababayan na dog show na tayo. Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Castro. Well-groomed ang aso mga kababayan. Oh, well-groomed. Good evening, Miss Corina. Oh! Wala pa nanonood sa Oh. Good Kayo evening po'y po. araw-araw naming nakikita. Ano po? Pero Araw-araw namin. Araw-araw din kami nabibisit. si Pangulong Sa totoo Bongbong, lang. kumusta naman po siya ngayon Ayun, nag-party. sa mga nangyayari? Sa ngayon, syempre, Sa ngayon, parang lutang din ito mga kababayan. Ano? patuloy pa rin po siya sa pagtatrabaho. Patuloy sa pagtatrabaho. Ito nga si BBM mga kababayan. Patuloy sa pagtatrabaho, Diyos ko Lord. Nasaan? Anong tinatrabaho? Yan ang katanungan. At higit sa lahat mga kababayan, anong resulta? Ito na ba ang resulta ng pagtatrabaho ni BBM? Kaliwatan ng korupsyon at kaliwatan ng kamalasan sa ating bansa mga kababayan. Sa kanila, grabe, excelente pa rin ang BBM mga kababayan. Perfect na perfect. Tapos etong resulta, puro kababuyan. Etong sinungaling na to mga kababayan. No? Grabe kung magsinungaling. Nakikinig naman po siya sa lahat ng mga sinasabi ng ating Nakikinig, Narinig niya ba ang BBM resign? Alis dyan sa pwesto. To give way mga kababayan ng proper na corruption na na investigation. Mahiya naman siya mga kababayan. Ito na ang sukdulan mga kababayan ng korupsyon sa Pilipinas. Nangyari under his watch. Nararapat lang mga kababayan na lumayas na siya dyan. Hindi siya karapat-dapat dahil nangyayari ito sa kanyang pamumuno. Of course, nakikita rin po niya yung mga tao na gusto lamang siyang pabagsakin. Ang nagpabagsak kay BBM, sarili niya mismo. At hindi pa rin po titigil ang Pangulo sa pagbibigay ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Doon naman Ano?
Etong mga empty words ni Clarice Castro, mga kababayan, no, wala talagang kalaman-laman, mga kababayan. Budol! Ang focus ng ating Pangulo. Bibigay ng mga pangangailangan, Diyos ko Lord. Mayroong mga natamaan ng lindol, tamaan ng bagyo, baha, pagputok ng bulkan. Anong ginawa ninyo? Binentahan ng 20. Wala nang ginawa, mga kababayan, sa pagtulong doon sa mga nasalanta. Sa bagay, marami pong pwedeng tanungin sa inyo tungkol kay Pangulo. Pero dito muna tayo sa pinakahuli kung yan po ay iniinda ni Pangulong BBM sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban Pinagsasabi. sa kanya at sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ano po ang inyong masasabi rito? Anong masasabi mo, Hindi po Clarice? iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara. Hindi iniinda, tapos ikaw ang nag-iinda. Araw-araw mong sinisiraan si VP Sara. Hindi daw iniinda, mga kababayan, pero grabe, walang pagkakataon, mga kababayan, na hindi nila binabalatan ang mga Duterte. Dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at wala naman pong ibang Walang mangyayari talaga. sabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Kayo din. Simula nang naupo ito, mga kababayan, not a single moment na hindi nila binabanatan ang mga Duterte. Lahat ng kasalanan ng mundo, mga kababayan, papunta sa mga Duterte. Paninira sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata tayong Stasyon? narinig na maganda mula sa bibig ng ating Pero wala naman talaga kayong magandang ginawa. Presidente na pupurihin kung anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sasabihin Paano pupurihin namin? Pupurihin ni Sara. Hala, congrats sa inyong pagnanakaw. Congrats sa inyong mga pagiging walang silbi. Walang walang kapuri-puri. ginagawa ang Pangulo. Samantalang, ang dami-dami na po natin nakikita, mga kababayan natin, nakikita na kung ano po talaga ang Ano? Ang dami-daming nakikita. Ano? Mention it, be. Kamuntikal ba tayo? Kamuntikal ba tayong nakapagmura, mga kababayan? Sino hindi makakamura nito sa animal na to, mga kababayan, sinungaling? Sana matamaan ng kidlat ang dila nito, no? Ang dila lang. ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Anong magagandang nagawa? Ungas. Ayun, so kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay O kalaban na. Patagal na. Binudol lang niya. Ito, mga kababayan, no? Wala bang makapagsabi dito sa mga nag-i-interview, mga kababayan, kung sasabihin, ang dami mga magagandang nagawa. Like what? Like what? Yung 20 bigas, Diyos ko Lord. Kahit sino, mga kababayan, pwedeng gumawa niyan. Pang barangay captain nga yan, mga kababayan, na mga programa. Ang trabaho ng Pangulo, mga kababayan, ay yung mga pambansang pulisiya na nakakapag-improve, mga kababayan, sa ating bansa. At ang unahin niya ay kung paano palaguin ang ating ekonomiya. Anong nangyari sa ating ekonomiya ngayon, mga kababayan? Kahit ang ibang bansa parang nandidiri na sa atin dahil sa matinding kurakutan. VP Sara ng administrasyon. Hindi po kalaban, pero hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi. Hindi pinapansin, araw-araw niyo nga inaaway. Ito ay walang ebidensya. Walang resibo. Siguro kung Resibo? Mukha nyo? makakapakita man siya, kahit katiting na Katiting, isampal namin sa iyo ang JAA. Yan ang napakalaking resibo. Ngas. resibo sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon at mag-reason out. Pero kung mga Resibo. Haka-haka pa ba yan? Walang Yung corruption, mga kababayan, under Marcos administration, haka-haka pa rin? kwentang kwento, Walang kakwenta-kwenta-kwento mo. hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. Ay, di nakakalarma. Taranta na nga. Paranoid na nga, sabi ni VP Sara. May gustong paalisin ako sa pwesto. Hindi daw natataranta, tapos sinabi, mga kababayan, may gustong paalisin ako sa pwesto. Yan ang hindi natataranta. May mga nagsasabi po, bakit kaya natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya? Ungas! Anong walang aksyon? Ano ba yung ginagawa nila kayon? Yan ang aksyon ng mga presidente, pagpapatapon kay Tatay Digong, mga kababayan, na siyang nagbulgar sa blankong JAA. Yang aksyon nila kay Sara, impeachment at mga panggigipit, mga kababayan. Yan si VP Inday. Hindi yan ganyan, mga kababayan, kung hindi nila ginipit. Hinayaan lang sana niyang magtrabaho ganyan, mga kababayan. Wala yan. Kinanti nila Etong ginawa nila kay Harry Roque, kina Bongo, sa mga kaalyado ng mga Duterte, hindi pa ba yan aksyon ng mga bangang? Ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against the President at any time? Freedom of expression yan, Kuring. Syunga ka ba? Bakit? Hindi na ba pwede? Totoo naman ang sinasabi ni Sara, mga kababayan. Hindi po lahat ng tao merong karapatang magsalita.
Lahat may karapatang magsalita. Kahit pipi, mga kababayan, pwedeng mag-sign language. Pwede nyo kasuhan, pero yung pagsasalita, mga kababayan, sabi nila, hindi daw yan, absolute. Absolute yan. Kahit anong i-uter mo dyan. Pwera na lang kung tatakpan ang bibig mo. Mayroong kaso. Makakasuhan ka, pero hindi ka nila mapipigilan. Pwede ka kasuhan ng libel, pwede ka kasuhan ng inciting sedition, pero hindi ka nila mapipigilan. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama. May karapatan po tayo because Nagsasalita ka nga mali. of the constitutional right, meron tayong freedom of expression, pero may limitasyon po yan. Walang limitasyon. Sa batas meron. Consequences yan. Ang sinabi natin, kapag ka po meron kang karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninira lamang ang Ikaw nga, numero unong naninira, animal ka. gagawin niya, Kasuhan mo si Sarah. ito Sige. naman po ay maitutuwid natin sa pagsasabi ng katotohanan at mabatikos ang Batikos. mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na Atakdog atakdog. aksyon, no? Eto mga kababayan, hindi ito aalisin ni Bangag, mga kababayan. Wala. Patuloy na babangag muli, mga kababayan, si BBM talaga. Sirang-sira. Lalong nagagalit ang tao Lalong nagagalit ang tao dahil sa demonyong yan, mga kababayan. Pagdating ng 3 years, wala, hindi talaga. Ang galit ng tao, mga kababayan, mananatili sa sukdulan dyan kay Bangag. Ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue. Dahil Ayun nga, si Boying, mga kababayan. na Sisilipin na nga daw, sabi ni Sarah. Ay, wag mo na silipin, tingnan mo na. ang nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, Unang-una, matatapos ka nga lang, unang-una ka po siya pa. matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, Sinong may sabing natatakot siya? hindi lang po siya makakasuhan. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Bangag Kaya nagtataka nga po tayo, sasabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan, pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay Dahil walang flood control si VP Sara. Samantalang si Ngagba, mga kababayan, ayun, kagat-kagat na niya ang isda, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, hindi ako ang nagnakaw ng isda. kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa Ay, Lord, ang sakit na naman. Masakit sa ulo itong boses niya, no? Claire Castro, mga kababayan, no? Hudas. Tapusin mo na yan, Kuring. Walang silbi. Nakakabwisit talaga ito, mga kababayan, no? Sige, i-forward natin dahil, masisira lalo ang ating araw, mga kababayan. Tingnan nyo, kung may power lang tayo, mga kababayan, no, na utusan yung kidlat. Uutusan natin na tamaan ang dila ni, ni Claire Castro. Na ang mga opisyal ng DPWH pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Ito pa pala, mga kababayan, no? Etong gustong imbestigahan ang mga Duterte, mga kababayan, na dati ring Duterte appointee sana, no? Traidor na si Vince Dizon, yun pala, mga kababayan, parang may conflict of interest. mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa, Mavic. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? SARS. Pinky, vacation mode na ang mga kongresista. Wow, ang sarap ng buhay, mga kongresista at mga senatong, mga kababayan. Alam nyo ba? Katabakasyon lang nila, no? Noong election, mga kababayan, from February to June. Ngayon, mga kababayan, 1 month vacation na naman ang mga animal. And then, Christmas vacation na naman. Soldado, mga kababayan, ha? Soldado yan. Tapos, bilyones pa ang napapanel sa kanilang pera. Ang daming bakasyon ng mga buwisit. At dahil matapos nga nilang maipasa ang November 10 pa sila babalik. House version ng 2026 Or 11. budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. At sa kanyang press conference kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste, kaugnay pa rin ng kontrobersyal na Ano na naman yan? Ito ang sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan, na maayos na gobyerno ni Bangag. Araw-araw mayroong kontrobersiya. flood control project. Anomalya.
Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang Si? DPWH Secretary Vince Dizon. Ang animal na bangag, mga kababayan, ang nag-upo ng tauhan na mayroon conflict of interest, mga kababayan. Lord. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isa publiko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ano yan, Ito ay Dison? base na rin sa pangako daw ni Dizon na isa publiko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isa publiko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. Ano parang that a meron, lot Leviste? of that non-allocable budget, of Non-allocable? which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. Ayun na naman, mga kababayan. Kita nyo, kahit anong kaplastikan ni bangag, mga kababayan, na labanan ang korupsyon, kung sila mismo dyan, sila mismo, mga kababayan, hindi talaga mawawala yung mga ganyan. Kaya, BBM resign. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito Grabe, no? Kung hindi ka mangungurakot, mga kababayan, wala ka, kaunti lang yung budget. Nababawasan ang budget. Kung mangungurakot ka, mas marami. na may kickback ay binibigyan ng budget. Oh, see? Sino nagbibigay, mga kababayan? Ang mga bangag. Kaya lokohan, mga kababayan. Oh, eto na ebidensya, Claire Castro. Resibo, gusto mo? Eto na. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Itinalaga ni Dizon ang hihingi na ng kickback daw, mga kababayan. Kasuhan nyo si Libiste, sige. Eto, mga kababayan, malamang sa malamang totoo yung sinasabi ni Libiste. Dahil hanggat andyan pa rin niya si BBM, mga kababayan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga, mga kababayan. Kung ano ang pinuno, siya din ang mga tauhan. Pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Aroy, kontratista rin pala. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. May I connection was sa mga told by kontraktor. one source, some in his team are contractors. Na! And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Ayan, nangurakot na, mga kababayan. Lord. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong Sige, Dizon, sagutin mo yan. And then, hindi lang sagot, mga kababayan, dahil sigurado tayo magde-deny yan. Pangalanan mo na lang kung sino-sino yung mga tao mo dyan, Dizon. And then, kami na ang bahala imbestiga sino at ano ang mga affiliation nila. kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So Maraming may alam I dyan. think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know. Mabuti pa itong mga bata, mga kongresista, mga kababayan. No? Ano pa, idealist talaga, mga kababayan. Talagang hindi pa nababahiran ng korupsyon. Palitan na yung mga matatanda dyan na mga kababayan, dyan na tumanda, dyan na yumaman. Palitan na ninyo. Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. Oh, baka si Dizon na, mga kababayan. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know.
it's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. Lahat. Alam. Open secret. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source nyo po yun, di ba? Yan yung isa sa mga accused. Dison siguro yun. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, accused. ay hiniling niyang wag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya. Isang open letter, Pinky, ang ipinadala Pinky Lacson o Pinky Congressman Web? Leviste kay Secretary Dizon noong pang nakaraang linggo para ipaalam ang mga impormasyong ito pero hindi daw tumugon ang kalihim. At pero kanina kinukonsidera na niya yung tawag kanina ng isang mataas na opisyal ng DPWH na sinagot na yung kanyang yung kanyang letter kay Secretary Dizon. Hindi nyo kasi sinagot nagpa-press con tuloy. Base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sino man sa mga opisyal na mapapatunayang nangingikbak o kontratista rin. Pinky? Yun nga Mavic. So, O kung hindi na booking mga kababayan, hindi aalisin. So ang ipapalit mga kababayan, sigurado tayong na yan, maingat na yan. Palihim lang yung sinagot niya. Sa ngalan mga kababayan na may ganyan na in the first place, red flag na yan. Dapat si Bakin na rin yan. Si Natawag Dizon. dun sa telepono. Sabi niya, isa sa mga accused? Actually, Gusto siguro i-areglo mga kababayan. Hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused. itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback at Kickback pa more. bibintangang mga kontratista na rin. Oo. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino ang Mataas na miyembro. Kung hindi sekretary mga kababayan, USEC or ASEC. nakala pa nga namin ay mismo si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo. Yusek kung siguro sabihin yan. kasing isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end, imposible yun na si Secretary Vince, Dizon. But Grabe, imposible agad. Kung ang mga tauhan niya ay ganyan, malamang mayroon ding mga kababayan, kinalaman. Mavic, Ang puno. meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Wala nang maaasan. Kaya nga mga kababayan, dapat unang-una mag-resign si BBM or mag-leave lang man mga kababayan dahil lahat ng mga investigasyon ngayon mga kababayan, wala na. Railroaded na ito. Lutuan. Kaungasan. Show na lang mga kababayan. Actually, dog show. Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa ang tanong pa nga namin kung willing din siya na i-reveal yung kanyang source at isumite sa sa ICI para sa investigasyon. Hindi niya tuwirang sinagot yun Pero ang sinasabi niya ay hindi naman na daw sikreto itong mga impormasyong ibinunyag niya dahil sabi nga niya kanina, halos lahat na rin naman ng mga kongresista ay alam itong impormasyong ito. At sa mga susunod na araw, sinabi niya na dahil sa pagbubunyag niya na ito, ay may mga impormasyon pang lalabas. Pinky. So, hintayin natin kasi para Hintayin natin. ang sabi nga niya, kung umikot daw kayo dyan, meron ding ilang mga kongresista ang magpapatotoo. Oo. Actually, sinabi na rin yan Erwin Tulfo mga kababayan. Nasa tuwing mayroong suspension at saka yung saglit na break lang naman mga kababayan sa session. Grabe, para daw mga nasa trading mga kababayan, nasa palengke itong mga kongresista. Nagdi-deal mga kababayan, bilhin, may budget ka dyan, bilhin natin, ganyan. Sabi na Erwin Tulfo on the record mga kababayan doon sa Blue Ribbon, hindi pinansin mga kababayan, hindi inelaborate.
Ngayon mga kababayan, yan ang tinutukoy ni Leviste. Na lahat dyan mga kababayan, alam yan. Sa sinasabi niya. Tingnan natin kung ano ang magiging mga susunod na revelation. Maraming salamat Revelation. sa iyo, Maverick Trinidad ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Salamat! Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.